Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Nandito po muli si Miss J.A. na muli magbabahagi sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na pinagbibidahan ng ating mga bidang karakter na sina Ana and Rafael. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Ana! Ana, sandali! Bakit ba nagmamadali ka? Inis na tanong ng kaibigan ni Ana. Alam mo naman kailangan ko nang umuwi para magpalit at papasok na naman ako sa susunod kong trabaho. Ay naku Ana, magpahinga ka naman. Nag-aalalang sabi ni Shane. Marami akong pangarap sa buhay na gustong tuparin at magagawa ko lamang yon kung magsisipag ako. Napabuntong hininga na lamang ang kaibigan at nagpaalam na kay Ana. Katulad nga ng kanyang sinabi, umuwi siya at nagpalit para umalis muli. May 3 trabaho si Ana. Isa siyang waitress sa isang restaurant, cashier sa 7-Eleven, at masahista sa isang spa. 3 trabaho ngunit lahat ay part-time lamang. Naniniwala kasi si Ana na kapag marami siyang pinapasukan na trabaho, ay mas lalawak ang kanyang karanasan na makakatulong sa kanya sa pag-angat. Desidido kasi ang dalaga na umangat sa buhay at hindi na muli maranasan ang hirap na dinanas. Pagdating ni Ana sa pangalawang trabaho, agad siyang nagsimula. Kahit pagod ay pinipilit ang sarili na magtrabaho. Bago matapos ang kanyang oras, bigla naman dumating ang kanyang kaibigan na si Shane. Anong ginagawa mo dito? Galing ako sa pakikipag-date, palpak. Nakita ko oras kaya naisipan kong daanan ka para sabay na tayong umuwi. Nakangiting pagkuwento ni Shane. Bakit pa kasi kailangang makipag-date? Darating din naman ang tamang tao sa huli. Kaya nga hinahanap ko sa paraan ng pakikipag-date. Masungit ang sagot ni Shane. Inikutan na lamang ni Ana ng mga mata ang kasama. Oo nga pala, may racket ako sa isang araw. Waitress sa isang event ng mga mayayaman. Gusto mo sumama? Sabik na pag-aya ng kaibigan. Dali-daling tumango si Ana at agad tinanong ang detalye ng racket. Kinabukasan, magkasamang nagpalistang magkaibigan. Sa pagdating naman ng araw ng racket nila, maagang gumayak si Ana at kumatok sa apartment ng kaibigan. Sheen, tapos ka na ba mag-ayos? Baka mahuli tayo sa trabaho. Sandali naman, napaka-excited mo namang magtrabaho. May 2 oras pa tayo oh. Inis na sambit ng kaibigan matapos pagbuksan ng pinto si Ana. Ngumisi na lamang si Ana at tinulak ng kasama papunta sa banyo para maligo. Sa isang 5-star hotel magaganap ang event. Napasinghap nga na malakas si Ana nung makitang magarbong ayos na lugar. Iba talagang mga mayayaman. Para tuloy ako natakot magtrabaho dito. Bakit ka naman matatakot? Magtatrabaho lang naman tayo. Kunot noong tanong ni Shane. Baka kasi magkamali ako at mapagalitan ako ng isang negosyante. Mamaya magreklamo at hindi ako mabayaran ngayong gabi. Relax. Gawin lang natin na maayos ang trabaho at walang magiging problema. Pagpapakalma ng kaibigan. Huminga ng malalim si Ana bago siya hilahin ng kasama papasok sa kusina. Bago nagsimula ang event, pinagsabihan sila ng management sa mga dapat gawin at hindi. Para maiwasan na magkamali, seryosong nakinig si Ana at sinaulo ang lahat ng sinabi sa kanila ng management. Sa mga unang oras ng trabaho, wala namang naging problema. Nakahinga nga ng maluwag si Ana. Akala niya matatapos ang kanyang trabaho na walang nangyayari. Ngunit nagkakamali siya. Habang nag-iikot siya sa lugar para mag-offer ng wine sa mga bisita, bigla siyang pinatawag ng isang babae. Miss, dito, kailangan ko ng wine. Utos ng babae na may kausap na isang lalaki. Kayong 2 po, ma'am? Hindi, akin na yung bote na hawak mo. Seryosong sabi ng babae at agad na inagaw ang bote sa waitress. Nagulat si Ana. Bago pa siya makapagsalita ay biglang binuhos ng babae ang wine sa kausap na lalaki. Nalaki naman ang mga mata ng dalaga at dali-daling nilabas ang kanyang panyo para ipuna sa damit ng lalaki. Stop it! Sinabi ko bang punasan mo? Galit na sigaw ni Rafael, isa sa mga kilalang bilyonaryo sa buong bansa. Sorry po. Napayuko na lamang si Ana.
Hindi niya alam kung dapat na ba siyang umalis o tumayo lamang sa nakakailang na sitwasyon. Bigla naman siyang binunggo ni Rafael at inis na naglakad paalis. Binalik naman ng babae ang bote kay Ana at umalis na rin. Napabuntong hininga na lamang si Ana nang umalis ang dalawa. Kabadong bumalik sa kusina ang dalaga. Akala niya pagagalitan siya. Ngunit sa halip ay naawa ang kanya mga kasama. Sinabihan lamang siya ng mga ito na huwag masyadong isipin ang nangyari dahil normal lamang ang mga ganun sitwasyon. Kalimutan mo na yung nangyari. Kumuha na lamang ng pagkain at yun yung ikalat mo sa mga bisita para sigurado na yung mga makakasalamuha mo busy sa pagkain. Mabait na sambit ng isa niyang kasamahan. Salamat po. Napangiti si Ana at huminga ng malalim para makahugot ng panibagong lakas bago bumalik sa trabaho. Akala niya nga dahil pagkain ng kanyang hawak-hawak, hindi na niya muli makakaharap si Rafael. Pero pagpunta pa lamang niya sa isang lamesahan, ay isa sa mga nakaupo doon ang lalaki. Food po, sir and ma'am. Ikaw na naman. Po? Ikaw lang bang waitress dito at laging ikaw yung nakikita ko? Baka naman sinusundan mo ko. Hindi po, sir. Ginagawa ko lamang po yung trabaho ko. Napasinghal na lamang si Rafael at agad na tumayo para umalis. Napakagat naman ng labi si Ana. Pinilit ang sarili na huwag pansinin ng lalaki at magpatuloy sa trabaho. Pagkaubos naman ng pagkain sa kanyang tray, bumalik ito sa kusina para kumuha ulit pero sinabihan siya na magpahinga muna. Break time muna! Pwede kayong kumuha ng pagkain dito sa kusina para sa inyong merienda. Sigaw sa kusina ng kanilang boss. Sabay-sabay naman ang lahat na nagpasalamat. Dali-daling lumapit si Shane sa kanyang kaibigan. Ano gagawin mo? Ako magbabanyo at kanina ko pa pinipigilang ilabas tong sama ng loob ko. Nagmamadaling sambit ng dalaga. Pumunta ka na, dalian mo. Baka dito mo pa mailabas yan. Pupunta lamang ako sa beranda para magpahangin at kakain ng tinapay. Sige, alis na ako. Mariin na sabi ni Shane bago tumakbo paalis. Umiling-iling na lamang si Ann at kumuha ng tinapay. Hinanap niya ang papasok sa beranda. Nang nakita niyang pintuan ay nakaramdam siya ng tuwa. Ay, sa wakas, mapapag-isa na rin ako at makakaupo. Pagbukas niya ng pintuan ay namilog ang kanyang mga mata sa nakita. Napatulala at nahulog ang hawak na tinapay habang nakatitig sa dalawang naghahalikan. Kunot noong nilingon siya ni Rafael. Napalunok ng laway si Ana habang nakatitig sa lalaki. May kayakap na babae at punong-puno ng lipstick ang mukha. Hanggang dito ba naman? Agad na tumakbo palabas ang kasamang babae na lalaki. Inis na napabuntong hininga si Rafael at hinugot ang panyo para punasan ng labi. Natatarantang pinulot ni Ana ang nahulog na tinapay at aalis sa sana nang bigla siyang pinigilan ng binata. Sandali! Bakit po? Ano na naman bang ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin na ginagawa mo lang trabaho mo hanggang dito sa beranda. Break time ko po kasi, sir. Magpapahangin lang po sana ako. Hindi ko naman po inakala na may naghahalikan pala dito. Bakit hindi mo na lamang aminin na sinusundan mo ko? Kunot noong nilingon ni Ana ang kausap at napasinghal. Bakit naman po kita susundan? Kung hindi mo ako sinusundan, bakit ikaw parati yung nakikita ko? Hindi ko na po alam yon. Basta po ako, naghanap lang ako ng tahimik na lugar kung saan pwede kong kainin tong tinapay ko. Napangiwi sa ines si Rafael. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit siya inis na inis sa waitress na ngayon niya lamang nakita. Sa susunod, siguraduhin mo na hindi na kita makikita ulit ah. Hindi na nakapagsalita si Ana at agad na umalis ang binata. Muling napabuntong hiningang dalaga at umupo sa isang gilid. Inis na kinakain ang kanyang tinapay. Bakit nga ba lagi ko nakakaharap ng lalaking yun dito sa event na to? Kung akala niya siya lamang yung naiinis, pati ako, inis na inis sa kayabangan niya. Inis na sambit ni Ana sa kawalan. Sa mga sumunod na oras, hindi naman niya nakaharap muli si Rafael, kaya kahit na papano, naging maayos at tahimik ang pagtatrabaho ni Ana hanggang sa natapos ang event. Ramdam na ramdam niya ang pagod at gusto na lamang umuwi para makapagpahinga. Dahil ilang oras na lamang ay papasok na ito sa restaurant para magtrabaho.
Pagdating ng umaga, pagod na nga si Ana sa racket nung gabi, pero mas naramdaman niya ang kanyang pagod pagpasok sa restaurant. Sino ba naman ang mag-aakala na ang kauna-unahang customer ng kanyang makakaharap ay si Rafael? Ikaw na naman. Saan ka ba sumusulpot at lahat ng pinupuntahan ko meron ka? Pwede ko bang malaman ang order mo, sir? Seryoso, yan pa talaga sasabihin mo? Ano magagawa ko, sir? Nandito ako para magtrabaho. Maraming customer kaya pakisabi na lamang po ng order nyo. Hindi ba sinabi ko sa'yo, siguraduhin mong hindi na kita ulit makikita? Hindi na nakayanan ni Ana ang kanyang ines. Napamiwang siya habang kunot noong nakatingin sa binata. Excuse me lang, sir, ha? Unang-una sa lahat, wala akong ginawang mali sa'yo. Kasalanan ko ba na buhusan ka ng wine ng babae? Pangalawa, kasalanan ko ba na naghahanap ka ng madilim at walang katao-taong lugar para lamang makahawak ng ibang babae? Ngayon naman, kasalanan ko ba na pinili mong kumain sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho? Hindi, sir. Wala akong kasalanan. Sunod-sunod ang nagsalita si Ana na walang nagawa si Rafael kundi mapaawang ang bibig. Nang makita ng dalagang katahimikan sa binata ay napangiti ito. Ano pong order mo, sir? Malumanay at malambing na tanong ni Ana. Natatawang napasinghal si Rafael. Bilib din ito sa katapangan ng waitress sa kanya. Sa dinami-rami ng kanyang nakakasalamuhang babae, ay si Ana lamang ang kakaiba. Hindi nahuhulog sa kanya at hindi natatakot. Bigyan mo na lang ako ng masarap niyong ulam na may sabaw dyan para sa hangover ko. Thank you, sir. Napakagaan ng loob ni Ana na naglakad paalis sa table ni Rafael dahil nailabas niya mga gusto niyang sabihin sa binata. Pero parang pinaglalaruan ng tadhana ang dalawa. Pagpasok ng dalaga sa 7-Eleven ay muli niyang nakaharap ang bilyonaryo. Walang emosyong nakatingin sa isa't isa. Si Ana na cashier at si Rafael na bumibili ng malamig na tubig. Wala na akong masabi. Hindi ko na alam kung ano pa dapat ang sabihin. Bigay mo na lamang yung hawak mo at may punch ko na para makalis ka na agad. Baka mamaya sa appointment ko ikaw na naman makikita ko. Huwag mo sabihin. Baka magkatotoo. Ayoko na rin makita yung pagbumukha mo, no? Hindi makapaniwalang napatingin si Rafael sa dalaga. Ang kapal. Ako may ayaw na makita mukha mo. Inis na binigay ni Rafael ang bayad at padabog na naglakad paalis sa 7-Eleven. Pagdating ng gabi, sabik na pumasok sa spa ang binata. Gusto niya makarelax kaya nagbook siya ng appointment sa inirekomendang spa ng kanyang kaibigan. Inalis na niya ang kanyang suot na roba at pumosisyon sa kama para sa pagmamasahe sa kanya. Samantalang si Ana ay nag-inat muna bago pumasok sa huling trabaho. Nagpalit ng uniforme at agad na pinuntahan ng customer. Ready na po ba kayo, sir? Napakunot noo si Rafael nang marinig ang boses ng masahista. Dali-dali itong tumayo at nilingon ng kasama. Paglingon din naman ni Ana ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita muli ang binata. Sabay silang napasigaw. Ikaw na naman! Ikaw na naman! Seryoso ba to? Bakit ba lagi na lamang ikaw yung customer na lagi nakakaharap ko? At bakit ba dami mong trabaho? Lahat na lang ba trabaho mo? 3 lamang yung trabaho ko. Yung kagabi sa event racket ko lamang yun. Pero bakit? Bakit sa 4 na yun, ikaw at ikaw nakakaharap ko? Inis na napakamot ang buong ulo si Rafael. Gusto lamang niyang mag-relax, ngunit mukhang pati iyon ay ipagkakait sa kanya. Padabog na humiga ang binata at nagsalita. Gawin mo na lamang ang trabaho mo para matapos na to. Tumatay yung mga balahibo ko. Sobrang weird nito. Hard or soft? Galit ka ba? Gusto mo yata mag-iwan ako ng pangat na review sa'yo. Napakagat ng labi si Ana. Huminga ng malalim at dahan-dahan na nilabas ang hangin sa bibig. Paulit-ulit niyong ginawa hanggang sa nagawa niyang kumalma. Pilit naman niyang hinidian ang bilyonaryo. Hard po, sir, or soft? Hard. Inilabas ni Ana lahat ng inis niya sa lalaki sa kanyang pagmamasahe. Napangiwi na lamang sa sakit ang binata at agad na pinigilan ng masahista. Ang sakit naman, bawasan mo lakas. Sabi mo kasi sir hard eh. Kaya kasi nasabing bawasan mo. Mali ko bang gawa sa bakal ang mga kamay mo? Napakagat muli ng labi si Ana. Pinipigilan ng sarili na ilabas ang inis sa kanyang pagmamasahe. Matapos ang masahe,
Laking gulat ang dalaga na makita kung magkanong iniwan tip ni Rafael. Hinabol niya ito sa labas at kinausap. Teka lang, sir. Bakit? Ano ba bang kailangan mo? Di mo ba pwedeng sabihin sa susunod at sigurado akong sa susunod na pupuntahan ko, doon ka na naman? Ang laki naman yata ng tip ko. Nasobrahan mo kaya ibabalik ko. Hindi, tama lang yan. Ganyan talaga ako mag-tip sa mga nagmamasahe sa akin. Kahit naiinis ako sa mukha mo. Aminin ko, nakapag-relax ako sa pagmamasahe mo kanina. Ang lakas pa nga ng hilik mo, sir eh. Akin na nga yan, ibalik mo na lang. Dali-daling iniwas ni Ana ang kanyang kamay. Aba, sabi mo hindi ka nagkamali sa pagbigay ng tip mo, di ba? Okay na to. Salamat, sir. Natawa na lamang si Rafael at umiling. Sa kanyang pagmamaneho pa uwi, iniisip niyang hindi na niya muli makikita ang babae. Hindi na lamang inakala ng binata na simula nung nakilala niya si Ana ay nagbagong pagtingin niya sa mga kababaihan. Simula sa araw na yon, lagi na lamang niyang pinagkukumpara ang mga nakakasalamuhang babae kay Ana. Pati ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka sa pagbabago ni Rafael. Dude, anong problema? Ito yata yung kauna-unahang beses na wala kang kayakap na babae ngayong gabi ah. Natatawang sambit ng kaibigan. Napaka-clingy. Nagsawa na ako. Panay na lamang gusto makipagrelasyon sa akin dahil bilyonaryo ako. Isang tingin nila, akala mo totoong mahal na ako. Ewan talaga. Wow, tama ba itong naririnig namin? Si Rafael Santiago, nagre-reklamo sa mga umalig na babae sa kanya. Muling pangasar ng binata. Bakit ba kasi hindi na lamang sila magtrabaho? Hindi yung habol na lamang ng habol. Katulad ni Ana, ilang trabahong ginagawa para mabuhay. Pati pagtingin nga sa akin, akala mo isa akong insekto eh. Sabay-sabay na napangisi ang mga kalalakihan sa binata. Nagtataka namang nilingon ni Rafael ang mga kaibigan. Bakit? At sinong Ana na yan at mukhang nakuha ang interes mo? Di mo naman kami binalitaan na inlababo ka na pala. Natatawang sigaw ng isa pang kaibigan. Umismid si Rafael, inayos ng upo at kinuhang alak. Pinagsasabi nyo, minsan ko lamang nakita yung babae. In love na agad. Asus, hindi mo na nga kayang tumingin sa iba eh. Si Ana na lang yatang naiisip mo. Nakangising sambit ng isa pang kaibigan. Hala nga kayo, patutunayan ko na mali kayo. Agad na tumayo si Rafael. Sinuri ang kapaligiran ng bar hanggang sa tumamang kanya mga mata sa isang babae. Nahihiyang napangiti naman ang nakitang babae. Napangisi ang binata at naglakad palapit sa table nito. Masayang nakikipag-usap si Rafael hanggang sa nakahanap siya ng tiyempo para halikan ang kausap. Sa isang iglap, nagpalitan ng malalim na halikan ng dalawa. Nasira na lamang yon nung may lalaking lumapit sa kanila at malakas na sinuntok sa mukha si Rafael. What the? Anong problema mo, bro? Problema ko. Yung babaeng hinalikan mo ay girlfriend ko. Hindi porket kilala kang bilyonaryo lahat ng babae, pwede mong makuha dahil lamang gusto mo. Pagsigaw ng lalaki at agad na hinilang nobya. Inis na tumayo si Rafael at umalis sa bar. Hindi siya nagalit sa lalaking nanakit sa kanya, kundi naiinis siya sa kanyang sarili. Habang kahalikan ng babae, wala na siyang naisip kundi si Ana. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, hindi niya napansin na napadpad na pala siya sa lugar kung saan nagtatrabaho si Ana. Tahimik niyang pinapanood na nagtatrabaho si Ana mula sa kotse. Napansin naman yon ng dalaga. Agad na nagtago sa loob ng sasakyan si Rafael, ngunit nilapitan pa rin siya ng babae. Mahinang kumatok si Ana sa bintana ng kotse, kaya walang nagawa ang binata, kundi pagbuksan siya ng bintana. At ano na naman ang ginagawa mo dyan, sir? Wala. Nag-iisip lang ako kung ano yung gusto kong bilhin. Magsasalita na sana si Ana nang makitang namamagang labi ng kausap. Hala, napaaway ka? Ano nangyari sa'yo? Wala to. Tumakbo papasok sa 7-Eleven ng dalaga at kumuha ng yelo. Binalot niya ito sa plastic at ibinigay sa binata. Salamat. May kahalikan ka sigurong babae at nakita ng nobyo niya kaya sinuntok ka. Hindi ka lang pala waitress, cashier at masahista, kundi manghuhula ka na rin pala. Tama ako no. Ang galing ko talaga. Masaya ka pa talagang nasuntok ako. Alam nga namang malungkot ako. Ikaw nasuntok at hindi ako. Umiling-iling na lamang si Rafael at umiwas ng tingin. Napabuntong hininga na lamang si Ana at pumasok sa kotse. Inagawang ice sa kamay ng binata
at nagkusang nilagay sa bibig ng binata. Ikaw naman kasi, bakit ba lagi ka nalang may kahalikan na babae? Bakit? Single naman ako ah. Kala mo naman hindi mo nagagawa kapag nagsasaya ka sa bar. Hindi ah. Minsan lang kami mag-bar ng kaibigan ko dahil marami akong trabaho. At saka aanhin ko naman ng maraming lalaki. Kaya wala ka sigurong nobyo. Wala ako nobyo dahil wala eh. Ano magagawa ko? At saka bakit ako maghahanap sa pamamagitan ng papalit-palit ang mga lalaki? Kung may darating, edi meron. At kung wala, edi wala. Kung para sa akin, kusang darating yan. Seryosong napatingin si Rafael sa kanyang kasama. Sa unang pagkakataon, naging malinaw na sa kanyang nararamdaman. Hindi lamang siya naaaliw sa dalaga, hindi rin dahil nasasanay siya sa presensya ni Ana. Unti-unti na pala siyang nahuhulog sa babae. Habang nagsasalita ang dalaga tungkol sa paghihintay ng totoong pag-ibig, hindi maiwasan ni Rafael ang humanga. Sa panahon ngayon na marami ang nagmamadali sa paghanap ng pag-ibig, meron siyang nananatiling matatag sa paniniwalang darating din ang tamang tao para sa kanya sa tamang oras. Isa siyang babaeng masipag, responsable, may respeto sa sarili. At higit sa lahat, hindi nasilaw sa pera ng binata o sa pagiging bilyonaryo nito. Napailing si Rafael at malawak na napangiti. Ngayon, alam na niyang dahilan kung bakit hindi maalis sa isipan si Ana. Kahit nasa trabaho at kahit maraming babae pa sa paligid. Kahit sa mga oras na pilit niyang binabaliwala ang ibig sabihin ng kanyang pag-iisip sa dalaga. Dahil sa totoo lang, alam na niya kung anong totoo. Gusto na niya si Ana. Nagising na lamang mula sa pag-iisip ang binata nang bigla siyang hinampas ng dalaga. Ngingiti-ngiti ka pa dyan. Hayan, ituloy mo yung paglagay ng yelo dyan sa bibig mo para hindi mamaga bukas. Pasok na ako tapos ng break ko. Sige, salamat. Hindi ka na ba bibili? Hindi na. Pagod na rin ako at maagang bukas sa trabaho. Sige, paalam. Tumango si Rafael. Tahimik niyang pinagmasdan ng dalaga habang naglalakad papasok sa 7-Eleven. Masaya at nakangiting nagmaneho pa uwi ang binata. Sa unang pagkakataon, nakakilala siya ng babaeng gusto niyang makilala ng higit pa. Simula sa araw na yon, binago ni Rafael ang kanyang mga gawain. Kung dati diretso ito sa bar matapos ang trabaho sa kanyang kumpanya, ngayon naman ay diretso siyang umuwi. Hindi lamang yon. Parati na rin itong nagpupunta sa 7-Eleven para lamang makausap at makita si Ana kahit sa maiksing oras. Ano-ano pa nga ang nirarason ni Rafael, kahit mga bagay na hindi kailangan at pagkain na hindi naman niya kinakain ay binibili niya para lamang may rason siyang pumasok sa trabaho ni Ana. Isa pa nitong Band-Aid. Bakit? May sugat ka na naman ba? Wala. Ba't ka nabili ng Band-Aid kung wala ka naman sugat? Para kapag nagkasugat ako, meron akong Band-Aid. Natawa na lamang si Ana at umiling-iling. Kinabukasan, bumalik muli ang binata. Ano na naman ang bibilin mo? Ang dami mong kailangan ah. Ikaw lamang yung customer na araw-araw bumabalik dito. Bibili ako nito. Nagtatakang sinuri ni Ana ang bagay na bibili ng kausap. Nireregla ka? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Nanlalaki ang mga mata ng binatang nilingon si Ana. Ano? Itong binili mo kasi, napkin to. Gagamitin mo? Mali lang nang kuha doon. Akin na, ibabalik ko. Nagpipigil ng tawa ang dalaga habang pinapanood si Rafael. Natataranta kasi ito na parang nandidiring binabalik ang napkin. Gulong-gulo rin ito kung ano ang bibilhin. Umiling-iling na lamang si Ana at bumalik sa trabaho. Maya't maya ay muling pumunta sa cashier si Rafael na maraming daladala. Ano to? Bibili mo ba yung buong 7-Eleven? Kailangan ko lang ngayon ng mga yan. Saan mo naman kailangan ng ganito kadaming pagkain at mga iba't ibang gamit? Basta. Ay okay, sabi mo eh. Matapos magbayad ni Rafael, nagmadali siyang pumasok sa kanyang kotse. Inis niyang hinampas ng paulit-ulit ang kanyang noo. Nakakahiya ka naman, Rafael. Halatang halata ka eh. Hiyang-hiyang sa sarili ang binata. Inihiga na lamang ni Rafael ang ulo sa manibela habang pinagmamasdan si Ana sa loob. Habang pinapanood ng lalaki ang dalaga, hindi na niya napansin ang oras. Agad na nataranta si Rafael nung palabas ng gusali si Ana. Out na pala siya, kailangan ko nang umalis. Hindi naman nakaalis agad ang binata.
Pinaandar pa lamang niyang sasakyan ay nakalapit na si Ana. Marahan na kumatok ang dalaga sa bintana ng kotse. Hoy, bakit nandito ka pa? Hindi ka pa ba alis? Nagpapahangin lang ako. Dito sa parking lot? Talaga lang ha? Pupunta ka na ba sa spa? Hindi, day off ko dun ngayon kaya diretso uwi na ako. Halika, hatid na kita. Napaisip ang dalaga, pero sa huli ay tumanggi siya. Hindi naman pumayag ang binata at muling kinumbinsa si Ana na sumakay na. Sa huli, hindi na nakatanggi pang babae at pumasok sa sasakyan. Ay, sige na nga, tara na. Mamaya na, kumain muna tayo. Baka mamaya pag uwi mo, hindi ka nakakain at diretso tulog. Halata bang gawain ko yun? Ganyan din ako kuminsan, pero hindi maganda sa katawan kaya kain na muna tayo. Huwag mo ko ipunta sa mamahaling lugar at nagtitipid ako ah. Ako nang bahala. Aba, napakayabang naman ng sikat na bilyonaryo na ito. Anyari dito? Nang isang araw lang ayaw na ayaw niya ako makita tapos ngayon, biglang, ay, sinasapian ba siya? Natatawang umiling-iling si Rafaela, pero sa kaloob-looban niya, nagwawala ng kanyang buong pagkatao dahil sa presensya ng dalaga. Sa loob ng kainan, kitang-kitang pagiging maasikaso ng binata sa kanyang kasama. Natutuwa naman si Ana sa pagiging gentleman ni Rafaela. Gets ko na kung bakit nahumaling ang mga kababaihan sa'yo. Ano na naman bang napansin mo ha? Wala lang. Masikaso ka, gentleman. Mabait din kahit medyo masungit. Bagay na bagay sa estado mo bilang negosyante. Excuse me lang ah. Hindi ko ginagawa to sa mga naging babae ko. Masus, kunwari ka pa. Totoo nga. At saka simula nung nagkausap tayo nung last, napag-isip-isip ko na tama ka nga. Hindi ko kailangan magtingin-tingin dahil kusang darating din ang para sa akin. Napangiti si Ana. Natutuwa dahil nabuksan ng mga mata ng lalaki tungkol sa totoong relasyon. Habang kumakain ng dalawa, isa-isang nagtanong si Rafael tungkol sa buhay ng dalaga. So, tell me about you. Ang alin? Kung bakit ang dami kong trabaho? Yup. Hindi naman ako baon sa utang or ano man yan. Gusto ko lang magtrabaho hanggang makahanap ng magandang work na magbibigay sa akin ng stable income. Pakiramdam ko rin kasi sayang oras eh. At saka gusto ko, kapag may nangyari, kahit na papano, hindi ko poproblemahin ng pera. So, pera lamang nasa isipan mo. Kumita at mag-ipon ang perang iniisip ko, magkaiba yon. Tumango-tango si Rafael at nagpatuloy kumain. Napabuntong hininga naman si Ana at naglakas loob na magsabi tungkol sa kanya nakaraan. Nagkasakit kasi nang magkasunod yung mga magulang ko. Dahil kapos kami sa pera, hindi ko sila napagamot na maayos. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung pagsisisi. Na baka kung tumigil lamang ako sa pag-aaral at nagtrabaho muna, baka napagamot ko sila at kasama ko pa ngayon. Hindi man maintindihan ni Rafael ang pinagdaan ng hirap ng dalaga, ngunit alam niya ang pakiramdam ng mawala ng magulang. Hinawakan ng binata ang mga kamay ni Ana at marahang pinisil. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa magulang mo. Panigurado kung hindi sila nag-aalala na iwan ka dahil alam nilang masipag at responsable ka. Hindi lamang yun. Bago sila umalis, nakita nilang tinapos mong pag-aaral. Salamat. Ang tagal kong gustong marinig ang mga salita na yan. Parang hinahaplos ang puso ni Ana sa mga binitiwang salita ng kasama. Sumunod naman ang binata na naglakas loob na magsabi ng kanya nakaraan. Ako naman, katatapos ko lamang sa high school nung mawala sila mama at papa dahil sa aksidente. Gusto ko kasi mag-celebrate ang graduation ko na maaga para makalabas pa kami ng aking mga kaibigan. Ayun, naaksidente sila. Sinasabi ko nga noon, sana hindi ko na sila pinagmadali. Inantay ko na lang sana silang umuwi sa anong oras sila makakauwi. At baka kasama ko pa sila hanggang ngayon. Napasinghap ng malakas si Ana. Hindi niya inaasahan na may mga karanasan palang malungkot ang mga mayayaman. Dahil sa pag-open up nila, may kakaibang koneksyon na namuo. Gumaan ang pakiramdam ng dalawa sa isa't isa, lalo na si Ana. Kung ako yung magulang, mas pipiliin ko ring umuwi na maaga para mag-celebrate ang graduation ng anak ko. Wala ka rin kasalanan, sir. Aksidente yung nangyari. Ngumiti na lamang si Rafael at agad na inibang usapan. Nagkuwentuhan na matagal ang dalawa tungkol sa kanilang mga sarili hanggang sa natapos na silang kumain. Pagkati ni Rafael kay Ana, hindi mawala-walang ngiti sa kanyang mga labi. May saya siyang daladala na ni minsan,
hindi niya nakuha sa pambababae. Sa gabing yon, napaisip si Rafael. Sigurado na ako na totoong pagkagusto ko sa kanya. Simula ngayon, magiging bukal na ako sa akin nararamdaman. Desididong sambit ang binata bago nakatulog. Kinabukasan, maagang umalis sa trabaho si Rafael para sunduin si Ana sa kanyang trabaho. Nalalaki nga mga mata ng dalaga. Nakita niyang inaabangan siya ng binata sa labas ng restaurant. Anong ginagawa mo dito? May nakalimutan ba ako kagabi sa kotse mo? Wala naman. Papasok ka na ba sa 7-Eleven? Oo, bakit? Pupunta ka rin ba doon? Halika, hatid na kita. Nagkibit-balikat na lamang si Ana at sumakay sa kotse. Pagkatid sa kanya ay may inabot pang pagkain si Rafael bilang baon ng dalaga. Ano to? Pagkain, ano pa ba? Kainin mo mamayang break mo. Ay, naku, nakakahiya naman, nag-abala ka pa. Sa'yo na lamang to. Binili ko yan para sa'yo, kaya kainin mo na lamang. Sigurado ka ba? Nakangiting tumango si Rafael. Masayang nagpasalamat naman si Ana at pumasok na sa trabaho. Matapos naman ang kanyang pangalawang trabaho, ay nakita na naman niyang binata na nag-aabang sa kanya. Andito ka ulit? Nagpapahangan ka na naman ba? Naalala mo pa talaga yung rason ko. Sakay ka na, hatid kita sa spa. Nagtatakan sumakay sa kotse si Ana. Ang gusto niyang magtanong sa kasama, ngunit nahihiya siya at baka mali ang kanyang iniisip. Di ka yata mapakali dyan sa inupuan mo. May problema ba? Kasi gusto ko lang sanang tanungin kung ano yung nangyayari. Nangyayari na ano? Kanina mo pa kasi akong hinahatid sundo eh. Nagtataka lang ako kung bakit mo ginagawa to. Gusto ko lang masigurado na makapasok ka ng maayos sa mga trabaho mo para mabawasan na rin yung pagod mo kahit sa ganitong paraan. Iyon na nga eh. Bakit nga? Hindi nakapagsalita si Rafael. Gusto niyang umamin ngunit nakarating na sila sa spa. Pakiramdam niya, hindi yun ang tamang oras para aminin ang nararamdaman. Ngumiti na lamang siya at marahan na inalis ang seatbelt ng kasama. Wag na yung kung ano-ano pang tinatanong mo. Pumasok ka na sa loob at baka maliit ka pa. Nagdadalawang isip na lumabas ang dalaga. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari, ngunit kailangan niyang pumasok sa trabaho. Nangako na lamang siya na tatanungin niya si Rafael sa susunod nilang pagkikita. Hindi nga lang inaasahan ni Ana na sa pagtapos ng huli niyang trabaho ay inaantay pa rin siya ng binata sa labas. Hinintay mo ko? Oo, halika na rito sa loob at malamig na, baka magkasakit ka pa. Pagkapasok ng dalaga, agad naman niyang tinanong ang binata. Bakit mo ba ginagawa to? Ang alin? Sir, sabihin mo nga sa akin. May gusto ka bang sabihin or wala ka lang magawa? Bakit mo ko hinahatid sundo? Napatapik-tapik ng kamay si Rafael sa manibela. Pinagpapawisan ito sa sobrang kaba. Ngayon lamang niya nasubukan na umamin sa isang babae. Ang sinasabi niya kasi sa mga naging babae ay hindi totoo. Ngunit ngayon na totoo na, nahihirapan siyang umamin. Hoy, bakit mo ba ginagawa to? Hindi ko alam, okay? Basta, gusto ko lang na makasama ka. Natahimik si Ana. Bigla siyang nawala ng mga salita. Naging tahimik ang biyahe pa uwi ng dalawa. Pagdating sa apartment ng dalaga, muli niyang kinausap si Rafael. Salamat ha, na-appreciate ko to. Pero ayoko maabala ka sa trabaho mo. Alam ko rin na pagod ka sa negosyo. Kaya sana, pag mo nang pagodin na, mas lalo ang sarili mo sa paghatid sundo sa akin. Huminga ng malalim si Rafael. Kinuha ang nakatagong bulaklak sa likod ng kanilang kinaupuan. Nanlalaki ang mga mata ni Ana na tinitignan ng bulaklak na inabot sa kanya. I like you. Mahina, ngunit puno ng senseridad at sambit ang binata. Sir, wag mo sana akong gawing katulad ng mga naging babae mo. Hindi. Totoong nararamdaman ko. Ngayon ko lang naramdaman at ginagawa lahat ng ito. Hindi ka talaga katulad ng mga babaeng nakasalamuha ko. Iba ka. Kaya hindi ko mapigilang mahulog ng totoo sa'yo. Paano ako makakasigurado na seryoso ka nga? Ipapakita ko sa'yo. Kahit wag mo muna akong sagutin ngayon. Patutunayan ko muna sa'yo na seryoso ako. Kapag naniniwala ka na, doon ko gusto marinig ang sagot mo. Tahimik na tumango si Ana. Tulala ito na pumasok sa kanyang apartment. Habang hawak-hawak ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Rafael,
Napahiga sa kamang dalaga, nakatingin lamang sa kisame at paulit-ulit na naiisip ang mga sinabi ng binata sa kanya. Napalingon si Ana sa bulaklak na ibinigay ng lalaki at nakaramdam ng takot. Hindi alam kung dapat bang pagkatiwalaan ang nakilala niyang maraming babae. Kinabukasan, inaasahan ni Rafael na iiwas sa kanyang dalaga pero hindi. Hindi umiwas si Ana at hindi rin naman sumagot agad. Salamat at hindi ka umiwas sa akin. Kinabahan ako buong gabi. Bakit naman ako iiwas sa'yo? Nung una nga tayo nagkakilala, kahit anong iwas, nagkikita pa rin tayo. Oo, naalala ko yon. Ngayon naisipin ko para tayong pinagtadhana. Sus, hindi mo ako madadaan sa mga pick-up lines mo na yan. Natawa na lamang si Rafael at muling nagpasalamat kay Ana. Salamat at binigyan mo ako ng chance na patunayan sa iyo. Totoo yung nararamdaman ko. Naging tapat naman si Rafael sa kanyang sinabi. Kinuha niya numero ni Ana at laging kinakausap sa tuwing nasa trabaho. Lagi niyang pinapaalam ang mga ginagawa sa dalaga. Hindi rin nagbagong pagsusundo at paghahatid ng binata kay Ana sa trabaho. Nung una, naiilang pandalaga sa parating pagdalaw sa kanya ni Rafael habang may daladalang bulaklak. Hanggang sa tumagal, hindi niya namamalaya na hinahanap na niya ang binata. Umuulan man o maaraw, laging nasa labas si Rafael na naghihintay kay Ana. Hanggang isang araw, nung sinundo siya ng binata sa unang trabaho ay may lumapit sa kanilang dalawa na babae. Rafi, kamusta ka na? Ang tagal na kitang hindi nakikita sa mga bar. Namimiss na kita. Malambing na sambit ang dalaga. Umatras naman si Rafael bago pa siya mahawakan ng kaharap. Ayos lamang ako. Hindi na ako nagpupunta ng mga bar dahil sayang lamang oras ko sa mga ganyan. Paano ba yan? Mauna na ako. At baka mahuli sa trabaho ang kasama ko. Nakaramdam ng hiya ang dalaga at nagpaalam na lamang para makaalis. Halata kasi kay Rafael na hindi na siya interesado sa ibang babae. Samantalang si Ana na nasa loob ng kotse ay napasinghal sa Ines. Natahimik siya sa kanya nakita. Gusto niyang magalit sa kasama ngunit hindi niya magawa. Naguguluhan kasi siya kung bakit ba siya naiinis nung may lumapit kay Rafael. Bakit bigla ka namang natahimik? Marami bang customer sa restaurant at napagod ka? Wala. Nagtatakang nilingon ng binatang kasama pero hindi na siya nagtanong at inisip na pagod lamang ang dalaga. Pero sa mga sumunod na pagsunod at hatid niya ay patuloy pa rin ang pagiging malamig sa kanya ni Ana. Pauwi ka na pero hindi mo pa rin ako kinakausap na maayos. Maayos naman ako nakikipag-usap sa iyo ah. Ano bang problema? May nang-away ba sa'yo sa mga trabaho mo? Wala nga sabi ang kulit mo. Bakit ka nagagalit sa akin? Please, ano ba yon? Nagsiselos ako, okay? Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Hindi lamang si Rafael ang nagulat, kundi pati si Ana. Napayuko ang dalaga. Napahawak sa dibdib at pilit na kinakalman sarili. Nagsiselos ako? Ibig sabihin ba, gusto ko na rin siya? Nagtatakang tanong ni Ana sa kanyang isipan. Bigla naman tumayo si Rafael at pumunta sa harapan ng kasama. Marahan na hinawakan ng mga kamay at tinignan sa mga mata. Hindi ko na mababago na nakaraan ko, pero binago kong hinaharap na patuloy na magbabago hanggang kinabukasan. Patawarin mo ako at hinayaan ko lumapit siya sa akin kanina. Sorry din at sa totoo lang, masaya ako na nagsiselos ka. Nakaramdam ako ng pag-asa. Napakagatlabi ang dalaga. Patuloy pa rin ang iniisip kung may gusto na ba talaga siya kay Rafael. Pag-uwi niya, kumatok ito sa kabilang apartment. Agad naman siyang binagbuksan ng kaibigan at kinuwento lahat ang nangyari. Isa lang ibig sabihin niyan. Gusto mo siya. Hindi mo pa na-realize nung una pero ngayon alam mo na. Hindi ka pumunta dito dahil naguguluhan ka sa nararamdaman mo, kundi natatakot kang tanggapin ang pagkagusto mo sa kanya dahil baka masaktan ka. Dire-diretsong sambit ni Shane. Naliwanagan naman agad si Ana. Napahawak muli sa kanyang dibdib. Malalim ang kanyang iniisip hanggang bumalik sa sariling apartment noong biglang tumawag si Rafael. Hello, Ana? Hello? May oras ka kaya bukas? Labasan na tayo, kakain at mamamasyal. Gusto kong bumawi sa nangyari kanina. Itatanggi na sana ni Ana ang kanyang naamin na pagsaselos, ngunit ibang lumabas sa kanyang bibig. Sige, wala akong pasok bukas.
Sabihan mo na lamang ako na maaga para makapag-ayos ako. Talaga? Sige, tatawag ako bukas kapag alis na tayo. Good night. Good night. Pagkababa ng tawag, agad na nataranta si Ana at tumakbo pabalik sa apartment ng kaibigan. Hingal na hingal siyang sinabihan si Shane na lalabas silang dalawa ni Rafael kinabukasan. Napahiyaw sa kilig ang kaibigan at agad hinila papasok si Ana. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Bukas sa date nyo, hindi niya maalis ang kanyang paningin sa kagandahan mo. Sabik na sigaw ni Shane. Kinakabahan ako sa mangyayari pero nandito na kami eh. Meron na talaga ako nararamdaman sa kanya. Ayoko magpakain sa takot kaya aamin na ako bukas. Oh my! Hindi na single ang bestie ko. Excited ako kunin mo itong mga paninis sa mukha ha. Siguraduhin mo na, sundin mo yung instructions ko ha. Bukas tignan mo ang blooming ng skin mo. Natatawang sambit ni Shane. Natawa na rin naman si Ana. Kinakabahan pa rin ito sa pagkagusto niya kay Rafael. Ngunit napalitan agad ang pagkasabik sa kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, matapos ayusan ni Shane ang kaibigan, ay bahagyang napangiti si Ana nung makitang sarili sa harap ng salamin. Di ba sabi sa'yo pagagandahin kita ng bongga? Masiyang sambit ng kaibigan. Salamat ha. Sa tingin mo, magugustuhan niya itsura ko? Sino ba naman ang hindi? Baka mamatay pa yun sa selos dahil lahat ng lalaki makakasalubong nyo. Mapapatingin sa'yo. Natatawan sigaw ni Shane. Oo naman sa lahat ng lalaki. Seryoso, okay na kaya to sa kanya? Tumango si Shane. Magsasalita pa sana ng kaibigan, pero biglang may kumatok sa pintuan. Nandiyan na yung date mo. Tayo ka lang dyan sa tapat ng pinto ha. Ako na magbubukas. Humahagik-hik na sabi ng kaibigan. Kabadong tumayo sa gitna si Ana. Inayos ang damit at ang buhok. Hinihiling sa loob ng isipan na sana'y magustuhan ni Rafael ang kanyang itsura. Malawak na napangiti ang binata nang narinig ang pagbukas ng pinto. Ngunit napatulala siya nang makita si Ana. Nakatayo lamang si Rafael na parang estatwa at nakatitig sa dalaga. Napangisi si Shane na makitang inaasahang reaksyon mula sa lalaki. Samantalang si Ana ay nahihiyang napapasulyap sa kanyang sundo. Natigilan na lamang ang titigan dalawa nung nagsalita si Shane. Okay, namamatay na ako sa inggit dito sa gilid. Hindi ko na kaya. Natatawan sigaw ng kaibigan. Nahihiyang iniwas ni Ana ang mukha habang si Rafael naman ay napakamot sa kanyang batok. Matapos ipakilala ng dalagang kanyang kaibigan sa lalaki, umalis ng dalawa patungo sa kanilang date. Dinala ni Rafael ang kasama sa mga lugar na magaganda. Masayang nagkulitan at nagbonding ang dalawa. Noon dumilim, pinunta naman ni Rafael si Ana sa isang magarbong restaurant. Naiinis nga ang binata dahil maraming tumitingin sa kasama. Oh, bakit nakasimangot ka? Naiinis lang ako sa mga peste dito sa gilid. Kung makatingin akala mo ikaw lang babae dito eh. Bakit naman sila titingin sa akin at hindi sa'yo? Bakit naman hindi sila titingin sa'yo? Ang ganda mo ngayon. Matagal ka na maganda pero mas lalo kang gumanda sa gabing ito. Namulang pisngi ng dalaga. Tinakpan na lamang niya mukha gamit ang menu na hawak-hawak at nahihiyang napasulyap sa kaharap. Ano ba sinasabi mo dyan? Mag-order na nga lang tayo. Totoo, akala ko kanina nakakita ko ng anghel. Gwapo ka rin naman ngayon. Natawa na lamang si Rafael. Naaaliw ito sa nahihiyang itsura ng kanyang kasama. Matapos silang kumain, ay hinatid na rin niya si Ana sa tapat ng kanyang apartment. Bago umalis ang dalaga, tinignan niya muna ng seryoso sa mga matang binata. Rafael, bakit? Anong meron? Marahan na itinaas ni Ana ang kanyang mga paa para maabot ang taas ng binata. Marahan niyang hinalikan si Rafael na ikinagulat ng binata. Oo, nagselos ako kahapon. Nung una, naguluhan ako sa nararamdaman ko pero sa totoo lang, alam ko may gusto na rin ako sa'yo. Namula ang magkabilang pisngi ni Rafael. Nakaramdam agad ito ng hiya at agad na tinakpan ang mukha. Pilit na kinakalma ng binatang kanyang sarili, pero sa huli, hindi niya magawa. Mabilis niyang hinilang bewang ng kasama at niyakap na mahigpit. Sobrang saya ko, Ana. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na malaman na may gusto ka rin sa akin. Pagkakatiwalaan kita, kaya sana wag mo akong biguin. Puno pa rin ako ng takot at pangamba ngayon.
Pero mas pinipili kong maging masaya kasama ka bilang nobya mo. Sisiguraduhin ko na hindi ka magsisisi. Mamahalin kita ng tama at aalagaan. Hindi lamang yun. Sisiguraduhin ko pang lagi kitang napapasaya. Napapikit ang dalaga at binalik ang yakap ng binata. Sa pagiging ganap na magkasintahan ng dalawa, araw-araw napupuno ng tuwa at kilig ang araw ni Ana. Kahit abala sa trabaho ang dalawa, nagagawa pa rin nilang makapag-bonding sa maiksing oras. Tuwing sinusundo ni Rafael si Ana sa huling trabaho, kakain sila sa labas. Pagka-uwi naman ng dalawa, nagtatawagan ng magkasintahan at laging nag-uusap sa text. Hindi nga inaasahan ng dalawa na makakaramdam sila ng kakaibang saya sa pagiging magkasintahan. Nakangiting humiga sa kama si Ana, hindi mapigilang kiligin sa kanilang mga usapan na dalawa. Sa gitna ng pagbabasa niya ng konva nila, bigla naman tumawag ang kanyang nobyo. Kahahatid mo lang sa akin nakauwi ka na agad? Alam mo namang kulang ang oras sa ating magkasama, kaya nagmadali akong umuwi para makita mukha mo. Sus, yan ka na naman sa mga bola mo. Hala, totoo kaya? Para akong hindi makahinga sa tuwing hindi kita nakikita. Kinikilig na natatawa si Ana na nagsalita muli ang nobyo. Oo nga pala, naalala mo yung event kung saan tayo unang nagkakilala? Oo naman, hindi ko malilimutan yon. Yun yung araw natin napunan ka ng wine, hindi ba? At simula doon, lagi na tayong pinagtatagpo. Tama ka. Bakit mo naman nabanggit ang event na yon? May magaganap kasing panibagong event. Gusto ko sana na dalhin ka doon bilang nobya ko. Sigurado ka ba? At saka wala akong susuotin sa magarbong event. Ako nang bahala doon. Sabihan na lamang kita sa detalye ng event, okay? Napaisip si Ana. Naiisip kasi niya na baka mapahiya si Rafael sa kanya mga kasosyo kapag siyang kasama. Ayaw naman niyang may kasamang ibang nobyo at baka bumalik sa dating gawain. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga bago tumango. Kitang-kitang saya sa mukha ni Rafael. Napangiti na lamang si Ana at nagpaalam na para matulog. Kinabukasan, maagang pumunta si Ana sa apartment ng kaibigan para humingi muli ng tulong. Agad naman tumango si Shane at lumipat sila sa tinitirhan ng dalaga. Nakapagdesisyon ka na talaga? Pupunta ka na talaga? Mahinang pagtatanong ng kaibigan pagkapasok sa apartment ni Ana. Oo, nobya ako ni Rafael, kaya dapat ako yung nasa tabi niya. Wala siyang ginawa kundi suportahan ako sa mga trabaho ko. Hinatid sundot kahit pagod sa trabaho, iniisip niya pa rin ako. Ano lang naman ang samahan ko siya sa ganitong mga event. Tama ka, pero bilib din ako sa nobyo mo Tignan mo yung apartment mo, punong-puno ng mga regalo, panay mamahalin pa lahat. Masayang sigaw ni Shane. Napalingon si Ana. Ngayon na titignan niya na mabuti ang kanyang apartment ay punong-puno ito ng mga kagamitan na niregalo sa kanya ni Rafael. Ni isa sa mga gamit ay hindi niya binuksan. Pakiramdam niya kasi na hindi siya karapat-dapat sa mga kagamitan na yon. Nabibigla rin siya sa mga presyo ng bawat gamit na ibinigay sa kanya ng nobyo. Napansin ni Shane ang biglang lungkot sa mukha ng kaibigan at agad siyang nilapitan. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Okay lang. Naiilang lang ako sa mga regalo sa akin. Parang hindi talaga para sa akin Anong magagawa mo? Mayaman ang nobyo mo. Sa mga ganyang bagay mo makikita kung gaano kanya pinapahalagahan. Ay, tama ka. Buong puso niyang binigay sa akin ng mga yan kaya dapat pangalagaan ko na lamang. Ay, tara, ayusan mo na ako. Ayokong mahuli kami sa event. Yan, ganyan, positive. Nagmamahalan kayong dalawa kaya wala ka dapat ipangamba. Aayusan kita ng sobra ngayon na maglalaway naman si Rafael. Natatawang sigaw ni Shane. Malakas na natawa din si Ana at binigay sa kanyang paper bag kung nasa nang gagamitin sa event. Napasinghap ng malakas ang kaibigan at na-excite na ayusan si Ana. Ilang oras na nakalipas, natapos na rin ang pag-ayos si Shane sa kanyang kasama. Sabik na hinila ng kaibigan si Ana papunta sa harap ng salamin. Ang ganda-ganda mo! Masaya at proud na sigaw ni Ana. Pilit na napangiti ito. Ngayon naiisipin ng dalaga. Simula nung naging magkasintahan sila na Rafael, halos lahat ay nanggaling sa binata. Ang ganda mo pero parang malungkot ka. Mag-usap na lamang tayo muli pagbalik mo at ilabas mo lahat ng kinikimkim mo. Malambing na sambit ni Shane. Salamat. Ano-ano na naman kasing iniisip ko
Pero hayaan mo, tanong oras na pala, parating na si Rafael. Eh kung ganoon, ayusin mo na mga gamit mo. Lagi ka magdala ng tissue sa pouch mo, okay? Pagpapaalalang tanong ng kaibigan. Tumango si Ana at muling tinignan ng sarili sa salamin. Kanyang mga kasuotan, kung saan sila kumakain, saan sila pumupunta, at pati mga tingin ng nasa kanyang paligid ay kay Rafael. Habang iniisip yun ni Ana, hindi niya maiwasan na makaramdam ng panliliit sa sarili. Lalong-lalo na nung nagpuntan dalawa sa event, puno ng mga mayayaman at kilalang tao sa lugar. Sa tuwing nakikipag-usap si Rafael sa kanyang mga kasosyo, walang maintindihan si Ana. Kapag nakikisalamuhan naman siya sa mga kababaihan, ay panay mga mamahaling gamit ang usapan. May alam ang dalaga, ngunit dahil lamang muli iyon sa mga niregalo sa kanya ng nobyo. Alam kong magkaiba kami ng mundo pero hindi ko inakala na ganito palang pagkakaiba. Nakakapanghina ng loob. Malungkot na bulong ng dalaga sa kanyang isipan at agad na lumayo sa mga tao. Sa gitna ng pakikipag-usap ng binata, agad niyang hinanap ang nobya sa mga kababaihan ngunit hindi niya ito nakita. Nakaramdam naman ng kaba si Rafael at hinanap si Ana. Nakita niya ito sa isang gilid na tahimik na kumakain mag-isa. Ano naman ang ginagawa mo rito mag-isa? Hindi ka pumunta sa akin. Ah, may mga kausap ka pa kasi. Ayoko makaistorbo. Naku naman na mahal ko. Never ka magiging disturbo sa akin. Mas gusto ko ang kinukulit mo ako kaysa manahimik ka. Sus, naipasok na naman yung pambobola. Hindi nga, ano ka ba? Tsaka tignan mo nga yung kinakain mong konti. Kukuha lang ulit ako doon at sasabay na rin ako sa isa pagkain. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Ana. Pagbalik ni Rafael, marami siyang daladalang pagkain na mas lalong ikinatuwa ng dalaga. Ano ka ba? Baka sabihin ng ibang tao hindi tayo kumakain. Bakit ba iniisip mo sila? Tignan mo ako, ikaw lang iniisip. Malakas na natawa ang dalaga noong umusong kanyang nobyo. Umiling-iling na lamang si Ana at nagpaalam muna para magbanyo. Pagkabalik niya, napatigil siya sa paglalakad nung nakitang nobyo na pinalilibutan ng mga kababaihan. Nakikipag-usap na maayos ang binata habang nilalayo ang sarili sa mga babae. Napangiti naman si Ana, ngunit bigla na naman siyang nanliit sa kanyang sarili. Ang mga babaeng nakapalibot kay Rafael ay halatang mga mayayaman at may alam sa negosyo. Samantalang siya, walang kaalam-alam. Natigil na lamang sa kaiisip si Ana nung tinawag siya ni Rafael. At siya nga pala, sinasabi ko nagpabago ng buhay ko. Ang nag-iisang babae sa puso ko, si Ana. Hello sa inyo. Masayang kinausap naman siya ng mga babae, ngunit halatang halata ang mga pagtingin sa kanya na puno ng pangungutya. Matapos ang event, mas piniling umuwi ni Ana. Hindi na niya talaga maalis ang panliliit sa kanyang sarili. Nagdududa na rin siya kung talaga bang seryoso ang nobyo dahil bakit siyang pipiliin kung marami naman ang mas karapat-dapat sa kanya. Diretso sa apartment ni Shane ang dalaga at nilabas lahat ng kanyang hinanakit. Umiyak nang umiyak si Ana sa gabing yon. Kinabukasan naman ay balisan dalagang pumasok sa trabaho. Pagkasundo ni Rafael sa nobya, agad niyang kinausap ito dahil sa pagiging tahimik. May nagawa ba ako kagabi? Ha? Kagabi ka pa tahimik. Ngayon naman balisa ka. May nagawa ba ako? Wala. Ako lang to. Hindi ikaw yung problema. Ako. Anong ibig mong sabihin? Umiling-iling na lamang si Ana. Magtatanong pa sanang binata nang biglang may tumawag sa kanya tungkol sa trabaho. Pagkadating naman sa 7-Eleven ay agad na bumaba ang dalaga at pumasok. Halatang halata sa kanyang pag-iwas kay Rafael. Napabuntong hininga na lamang ang binata at bumalik na sa kanyang kumpanya. Matapos ang kanyang mga meeting, tinawagan naman niyang nobya para yayain kumain sa labas. Okay lang ba na kumain tayo sa hindi maraming tao? Oo naman, maghanap ako ng kainan na wala masyadong kumakain pero sigurado masarap. Salamat. Napabuntong hininga ang dalaga. Naiinis sa sarili dahil sa nararamdaman. Tuluyan na kasi siyang pinaghinaan ng loob. Sa mga oras na yon, sigurado na siyang hindi siya karapat-dapat na maging kasama sa buhay ni Rafael. Pagpunta ng dalawa sa kainan, sinunod naman ni Rafael ang gusto ng nobya. Pero pagpasok ni Ana sa gusali, isang tingin pa lang ay alam niyang pangmayaman ang lugar. Wala ka na bang alam na ibang pwedeng kainan? Masyadong magarbo dito. Huwag kang mag-alala, ako naman bahala sa'yo.
Dito na tayo at kailangan ko na rin bumalik sa trabaho eh. Ah, ganun ba? Sige. Malungkot na nilingon ng binata ang nobya. Naninibago ito sa pagiging malamig at malungkot ni Ana sa kanya. Tahimik ang pagsasalo ng magkasintahan. Sinusubukan namang makipagkwentuhan ni Rafael, ngunit maiiksi lamang ang sagot ng kasama. Sa gitna ng kanilang pagsasalo, may mga dumating na kababaihan. Nakilala sila ni Ana na may mga dumalo sa event. Bakit naman ang aga niyong umalis kagabi? Nakangiting tanong ng isang babae. Kaya nga, pero nakakagulat ka Rafael ha. Hindi namin inakala na isang waitress at cashier ang nobya mo ngayon. Mabait na sambit ang isa sa mga babae. Oo nga, nagulat kami lahat at simpleng babae ang nobya mo. Hindi namin inaasahan yun ha. Sunod na sabi ng isa pa. Napakuyom ng kamay si Ana. Mas lalo siyang nanliit sa kanya mga narinig. Nainis naman si Rafael sa mga babae at pinalis ito matapos pahiyain. Kaya nga bilib ako sa nobyo ko. Masipag at kinakamit ang pangarap sa sariling sipag at tiyaga. Hindi yung umaasa sa magulang at sa mga lalaking mayayaman. Namula ang mga kababaihan sa hiya at agad na umalis. Dali-dali rin naman tumayo si Ana at naglakas palabas sa gusali. Sinundan nito ni Rafael at pilit na pinapatigil sa paglalakad. Ana, sandali. Kausapin mo nga ako. Ano ba? Ano bang problema? Kagabi ka pa ganyan, tahimik, balis at iritable sa akin. Ano ba nagawa ko? Sabihin mo nga. Wala kang ginagawang masama. Wala. Ako ang problema. Wala na akong nararamdaman kundi pangamba sa relasyon nating dalawa. Ano bang ibig mo sabihin? Dahil ba sa mga babaeng lumapit sa akin kagabi? Hindi ko naman sila nilapitan. Sila yung lumapit sa akin. Isa pa yan. Lahat na lang napupuntahan natin may babae at may babaeng lalapit sa'yo. Ilan pa bang babaeng kailangan ko makilala ha? Hindi mo ako mapagkakatiwalaan kahit anong pagbabago na gawin ko ano. Kahit hindi kita niloko, kahit wala akong ibang babae pero dahil sa nakaraan ko, sirang-sirang tiwala mo sa akin. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Napahila mo sa inis si Rafael. Huminga ng malalim at malungkot na tinignan ng nobya. Paano ko maiintindihan kung wala ka nang ginawa kundi itulak ako palayo? Hindi nakapagsalita si Ana. Agad siyang kumalma nung nakita ang nasasaktan na itsura ng nobyo. Pagka-uwi ng dalaga, wala siyang ginagawa kundi pag-isipan ng away nilang magkasintahan. Kinabukasan, maagang nagising si Ana at inayos lahat ang mga gamit na ibinigay sa kanya ni Rafael. Lahat yon ay binalik niya. Pagpasok ng binata sa kanyang kumpanya, agad naman niyang nakita ang mga gamit. Hindi na nagsayang ng oras si Rafael at agad na pumunta sa trabaho ni Ana. Kahit oras ang trabaho ng nobya, dire-diretso siyang pumasok sa restaurant at kinausap ang dalaga. Bakit mo binalik lahat ng mga regalo ko sa'yo? Anong ibig sabihin nito? Rafael, nasa trabaho ako. Pwedeng mamaya na tayo mag-usap. Hindi! Ngayon mo na ako kausapin. Pinagtitinginan tayo ng mga customer. Mawawalan ako ng trabaho sa ginagawa mo. Bibigyan kita ng panibago. Kausapin mo ko. Bakit mo binalik lahat ng mga regalo ko sa'yo? Napasinghal sa inis si Ana. Napalingon siya sa kanya manager na sinabihan lamang siya na kausapin ang binata sa labas. Marahas na hinila ng dalaga ang nobyo palabas ang restaurant. Alam ko na kayang-kaya mo akong bigyan ng trabaho. Isa kang bilyonaryo samantalang ako, waitress at cashier lamang. Minsan, masahista pa sa ispa. Pero sana naman, binigyan mo ko ng konting respeto. Ako ba binigyan mo? Hindi kaunting tiwala nga wala ka. Mga regalo ko pa sa'yo halatang hindi mo binuksan. Hindi na talaga tayo magkakaintindihan, Rafael. Ibang-ibang mundo mo sa mundo ko. Kunot noong tinignan ng nobyo ang kasama. Anong ibig na sabihin? Mas mabuti pa maghiwalay na tayo. Hindi ako paig sa hiwalay na sinasabi mo. Umiling-iling si Ana at bumalik sa loob ng restaurant. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis. Hindi na rin siya pumasok sa 7-Eleven at nagdiretso sa kanyang apartment. Kahit anong tawag sa kanya ni Rafael at pagdalaw sa kanyang tinitirhan, ay hindi na muli hinarap ni Ana ang kanyang nobyo. Hindi naman tinuloy ni Rafael ang pangungulit. Alam niya na mas magandang bigyan ng space ang kanyang nobya kaysa kulitin pa ito. Pero sa mga nagdaan na araw, wala na siyang naging balita kay Ana. Sinubukan niyang puntahan sa lahat ng mga trabaho ang dalaga, ngunit umalis sa pala sa trabaho ang nobya. Pumunta rin siya sa apartment ng babae ngunit lumipat na rin ito. Sinubukan niyang kausapin ng kaibigan ni Ana, pero pati si Shane ay wala na rin sa apartment.
Kahit anong text at tawag ay hindi siya sinasagot ni Ana. Samantalang ang dalaga, umiiyak sa bagong tinitirahan nila ng kaibigan. Ayaw mo na ba talaga siyang kausapin? Malungkot na tanong ni Shane. Hindi kami bagay. Magkaiba kami ng mundo. Masyadong malaking agwat namin para buhay ng pagmamahal lang. Naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero paano na si Rafael? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Marami pa siya makikilala na mas karapat dapat sa kanya. Kapag mananatili ako sa relasyon namin, tuluyan ako masisira at maniliit sa sarili. Wala nang nasabi pa ang kaibigan. Niyakap na lamang niya si Ana at dinamayan. Lumipas ang ilang araw matapos ang hiwalayan, pilit na binangon ng dalagang kanyang sarili. Nilabas ang buong ipon. Naghanap ng maliit na lugar na pwedeng upahan para sa pagtayo ng sariling spa. Kahit may nararamdaman siyang sakit at pangungulila kay Rafael, nagpatuloy siya sa kanyang buhay. Sa kanyang inupahan na lugar, nagsimula siya ng munting negosyo. Isang simpleng spa kung saan meron siyang kinuhang 2 masahista. Lumipas ang 6 na buwan, naramdam pa rin ni Ana ang pangungulila kay Rafael. Samantalang ang binata naman ay patuloy na inaantay ang pagbalik ng dalaga. Isang gabi, matapos isara ni Ana ang kanyang munting spa, nakaramdam siya ng gutom at naisipan dumaan sa 7-Eleven kung saan siya dating nagtatrabaho. Hoy Ana, kumusta ka na? Malakas na sigaw ng manager. Hello ma'am, ikaw kumusta? Blooming na blooming ah. Naku ka, eto ganun pa rin pero may love life na kaya hindi na boring ang buhay. Ikaw, ano na nangyari sa'yo? Ang laki ng pinagbago mo ha? Masayang sabi ng kausap. Napangiti si Ana. Sa 6 na buwan, maraming nagbago sa kanyang buhay. Naging mas matatag at nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit may iisang bagay na hindi nagbago sa kanya. Ang pagmamahal niya kay Rafael. Natigilan na lamang siya sa pag-iisip nung magsalita muli ang kanyang dating manager. Oo nga pala, alam mo si Sir Rafael, laging nandito, tumatambay sa labas, inaantay ka araw-araw. Talaga bang nagkahiwalay na kayo? Mahinang tanong ng manager. Po, pumupunta siya dito? Oo, umuulan, malamig, mainit, anumang panahon. Simula nung umalis ka, lagi siyang pumupunta dito. Ilang beses ko pinagsasabihan pero gusto raw niya magantay. Hindi ka raw niya pipilitin. Makita ka lang daw na maayos ay okay na raw siya. Malungkot na pagkuwento ng kausap. Hindi makapaniwala si Ana sa kanyang narinig. Buong akala niya ay meron ng nahanap na ibang binata. Pilit na nginitian naman ng dalagang dating katrabaho at aalis sa sana nung nakita niyang sasakyan na dumating sa labas. Dali-daling nagtago sa counter si Ana at sinabihan ng manager na huwag sabihin na nandoon siya. Pagkapasok ni Rafael ay agad siya lumapit sa manager. May balita ka na ba sa kanya? Nako sir, wala eh. Mukhang wala na naman siya ngayon. Pagsisinungaling ng manager. Ayaw mo na siya. Sanay na ako. 6 na ba nang lumipas, sir? Hindi ka ba napapagod na magantay? Malungkot na tanong ng babae. Sinabi ko naman sa'yo, gusto ko lamang siya makitang okay. At saka nangako ko na mamahalin ko siya kaya hindi naman yata masama na magantay. Kahit hindi na siya bumalik, mag-aantay pa rin ako. Parang may kumurot sa puso ni Ana nung marinig ang mga sinabi ng binata. Biglang naalala ng dalaga ang lahat. Ang mga pagsundo at hatid, mga tawagan at kulitan. Lalong-lalo na mga pangako ni Rafael. Napapikit ng mariin si Ana. Inis na inis sa sarili dahil sinaktan niyang isang taong walang ginawa kundi mahalin siya. Sa unang pagkakataon matapos ng 6 na buwan, tuluyan siyang bumigay sa totoong nararamdaman. Noong lumabas si Rafael, huminga ng malalim si Ana. Tumayo sa kanyang pinagtataguan at pinunasan ng mga mata. Sinundan niya sa labas si Rafael. Nanlaki naman ang mga mata ng binata nang makitang nobya na matagal nang hinihintay. Ana, paulit-ulit na kumurap ang binata. Natatakot na baka nananaginip lamang siya. Samantalang si Ana naman ay pinipigilan ng mga luhang nagbabantang bumagsak. Kumusta ka na? 6 na buwan ka nawala pero yan lamang sasabihin mo. Napayuko si Ana. Napakagat ito ng kanyang labi para mas lalong mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tama naman si Rafael. 6 na buwan siyang nagtago. Umiwas at sinaktan ang lalaking pinakamamahal niya.
Patawarin mo ko. Napasinghal ang binata. Ilang ulit niyang inisip ang muli nilang pagkikita. Ilang beses niyang inilarawan sa isipan ang kanilang pag-uusap. Pero sa mga oras na yon, isa lamang ang gusto niyang malaman. Bakit ka ba kasi nawala? Bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Natakot ako. Sa akin? Hindi. Natakot ako sa sarili ko. Nalilitong nilingon ni Rafael ang kausap. Isa-isa namang bumagsak ang mga luhang. Pilit pinipigilan ng dalaga. Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko hindi ako sapat. Kapag may mga babaeng lumalapit sa'yo, pakiramdam ko mas karapat-dapat sila kaysa sa akin. Nung pumunta tayo sa event, pakiramdam ko wala akong lugar sa mundo mo. Napahikbi ang dalaga. Nagpunas ng luha at muling nagsalita. Araw-araw kong kinukumpara ang sarili ko sa mga taong nakapaligid sa'yo. Araw-araw ako nanliliit sa sarili ko. Hanggang sa hindi ko na makita ang sarili kong halaga. Tanging nakikita ko lamang ay ang halaga ko dahil may nobyo kong bilyonaryo. Tahimik lamang si Rafael. Pinapakinggan ng mabuti ang bawat damdamin na nilalabas ng dalaga. Hindi ikaw ang problema, Rafael, kundi ako. Ako na hindi marunong maniwala sa sariling kakayahan. Ako na hindi marunong mahalin ang sarili. At sa huli, dahil sa sobrang takot ko na nasaktan kita, buong akala ko, makakahanap ka rin na mas karapat-dapat kaysa sa akin. Hindi ko alam na hanggang ngayon, inaantay mong pagbabalik ko. Lalong lumakas ang paghagulgol ni Ana. Iniisip pa lang niya mga oras na inaantay siya ng binata na mag-isa, ay nadudurog ng kanyang buong puso. Patawarin mo ako. Sarili ko lamang iniisip ko. Napatingala ang dalaga. Mas lalong nadurog ang kanyang puso nang makita mga luha sa mga mata ni Rafael. Naglakad palapit ang binata at hinawakan ang magkabilang braso ni Ana. Alam mo ba kung gaano ako nahirapan habang inaantay ka? Sinabi mo sana sa akin para harapin mapag-usapan na maayos. Hindi naman kita minahal dahil bagay sa mundo ko. Handa akong talikuran ng lahat para sa iyo kung alam mo lang. Marahan na hinaplos na lalaki ang pisngi ng kausap. Minahal kita kasi ikaw si Ana, yun lang, at wala nang ibang rason. Muling napaiyak ang dalaga. Ang sakit na kinikimkim ng ilang buwan ay isa-isang lumalabas sa harap ng binata. Marahang hinila ni Rafael si Ana at niyakap na mahigpit. Ako pa rin ba? Tumango ang dalaga, parang naubusan ng hiningang binata at mas lalong napahigpit ang yakap. Mahal na mahal kita, Ana. Higit pa sa inaakala mo. Mahal na mahal din kita, Rafael. Patawarin mo ako sa pagiging mahina ko. Wala na akong pakialam sa nangyari. Ang mahalaga, bumalik ka na sa akin. Sapat na sa akin yun. Ilang minutong lumipas, noong kumalman damdamin ng dalawa. Nakangiting pinupunasan ni Rafael ang mga luha ng nobya. Halika na at ihatid kita sa tinitirhan mo. Anong oras na rin at baka malamigan ka. Ikwento mo sa akin ang lahat sa loob ng kotse. Ang dami kong ikukwento sa'yo. Masayang inakbayan ng binata ang nobya at ginabayan sa pagpasok sa kanyang sasakyan. Agad ngang nanlambot si Ana nung napansin na halos lahat ng kanyang gamit ay naroon pa rin sa kotse. Sa biyahe pa uwi, isa-isang ikinuwento ng dalaga ang mga nangyari sa kanya. Masaya ako nagkaroon ka ng lakas loob na simula na matagal mo nang gustong gawin. Kahit maliit pa lamang siya, ayos na ako. Lahat ng natutunan ko sa mga part-time job ko, nagagamit ko sa spa. Nakagawa din ako ng sarili kong technique sa pagmamasahe. Pwede ba akong dumalo sa spa mo bukas? Oo naman, para ipakilala ko yung mga masahista ko doon. Napangiti ang binata. Paghatid niya sa nobya sa pintuan, ay hindi niya magawang umalis. May kakaibang takot na lalaki na baka kinabukasan ay magising na lamang siyang wala na naman si Ana. Napansin naman yon ng dalaga at marahang hinawakan ng kamay ni Rafael. Gusto mo bang dito na muna? Bahagyang napangiti si Rafael at tumango. Kinabukasan, maagang kumatok si Shane sa pintuan ng kaibigan. Inaantok na binuksan yon ni Ana. Ang sakit ng ulo ko. Kailangan ko ng niluluto mong sabaw. Nasusukan sambit ang dalaga. Halika, pumasok ka. Uminom ka na naman ba kagabi? Ang tagal mo ba namang umuwi? Sabi mo dadaan ka lang sa 7-Eleven. Nakatulog na ako sa kakain ng mag-isa, wala ka pa rin. Okay na rin na hindi ka pumunta.
Panigurado iiyak ka na naman tungkol kay Sir Rafael. Sunod-sunod na sabi ng kaibigan. Dali-daling pinatahimik ni Ana ang kaibigan. Bakit? Totoo naman ah. Iyak ka na lang na iyak kapag lasing na tayo. Kakanta ka pa ng mga pang-broken na mga kanta. Pangaasar ni Shane. Napakagatlabi si Ana. Paglingon niya sa kwarto ay nakita niyang nakangiti si Rafael sa isang gilid. Napahilamos na mukha ang dalaga at marahan na pinalong kaibigan. Paglingon ni Shane, napahiyaw ito sa gulat nang makita si Rafael. Good morning. Oh my gosh! Kaya pala late ka umuwi. So ngayon, wala nang iyak? Sayang wala nang libreng alak. Natatawang sigaw ni Shane. Umiling-iling na lamang si Ana at agad na kinuha sa ref ang sabaw na niluto. Marahas niyang ibinigay ito sa kaibigan at tinulak palabas ng apartment. Nakangising lumapit ang binata sa nobya at niyakap mula sa likod. So, ano mga sad songs ang kinanta mo? Kalimutan mo na nga yung mga pinagsasasabi nun. Natatawang humalik ang binata sa nobya. Matapos silang kumain ng pang-umaga, pumunta naman ang dalaga sa munting spa ni Ana. Proud na pinakita ng dalaga ang kanyang maliit na negosyo. Maganda, pati ang ayos ng spa, relaxing. Diba? Ganyan din sabi ng mga regular clients namin. Pwede ba ako magpamasahe? Siyempre, basta ako yung magmamasahe sa'yo. Natawa ng malakas sa binata sa biglang sagot ng babae. Humalik ito sa pisngi at nagpaalam ng papasok sa trabaho. Masayang tumungo si Ana at sa araw na yon, hindi na nawalang ngiti sa kanyang mukha. Sa mga sumunod na linggo, matapos silang magkabalikan, mas lalong naging masaya ang buhay ni Ana. Sa umaga, laging pumupunta sa kanyang apartment si Rafael at sabay silang kakain. Minsan naman ay lumalabas sila't namamasyal. Pagdating ng hapon hanggang gabi, nasa sariling negosyo ang dalawa. Isang gabi, sinundo muli ni Rafael ang nobya. Ngunit naabutan ng binata si Ana na kunot noong nakatitig sa mga papeles. May problema ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Kanina pa kasi ako nagko-compute. Tinitignan ko rin yung mga naging kita namin sa mga nakaraang buwan. Tapos, hindi ko maintindihan eh. Ang alin? Lumapit ang binata at sinilip ang mga dokumento na hawak ng nobya. Padami ng padami yung customers namin pero bakit hindi tumataas yung kinikita ng spa? Seryosong sinuri ni Rafael ang lahat at pinakitang sanhi ng problema. Masyadong mababang singil niya sa bawat masahe. Dapat sa bawat presyo nyo, nakukompute mo ang bayad ng upa, mga kagamitan na kailangan dito sa spa, at pati na rin yung sahod ng mga masahista mo. Napaisip si Ana. Nag-compute ito na maayos at tahimik na pinapanood lamang siya ni Rafael. Itong amount, ayos na ba to? Oo, magandang presyo na yan. Hindi ka kaya mabawasan ng mga clients namin? Hindi, dahil tinignan ko ang reviews ng spa mo. Alos lahat sila ay sinasabing magandang karanasan nila dito sa spa. Hindi dahil sa mababang bayad, kundi dahil sa galing ng pagmamasahe. Salamat. Kung wala ka siguro, hanggang bukas ko pa ito poproblemahin. Lumapit ka lang sa akin, tuturuan kita sa lahat. Napangiti si Ana. Inayos naman niya agad ang mga gamit at sinarang spa. Sapagkat hindi Rafael sa nobya, sinabihan din niya ito kung ano yung mga pwedeng gawin para mas lalong dumami ang magpamasahe sa spa. Parang naging estudyante nga itong si Ana at nagte-take down notes pa sa kanyang cellphone. Simula doon, naging ganun ang takbo ng kanilang buhay. Tinuturuan at ginagabayan ni Rafael ang nobya sa pagnenegosyo, habang si Ana naman ay naging abala sa kanyang spa. Hindi siya umasa sa nobyo, kundi ginamit ang lahat ng payo sa kanya para mapalago ang negosyo. Lumipas ang 2 taon, ang spa na nagmula sa ilang taong ipon ni Ana ay naging matagumpay na negosyo. Nakabili ito ng sariling lupa at nakapagpatayo ng sariling gusali para sa kanyang spa. Sa araw ng pagbukas ng bagong gusali ng spa, dumating si Rafael na may daladalang bulaklak. I'm so proud of you. Thank you. Sobrang saya ko na nandito ka sa tabi ko ngayon. Pwede na siguro ngayon. Kunot noong nilingon ni Ana ang kanyang nobyo. Bago pa siya makapagsalita, ay lumuhod na sa kanyang harapan si Rafael. Napasinghap ng malakas si Ana. Isa-isang nagsibagsakan ng kanyang mga luha. Noong nagkabalikan tayo, naisip ko nang hingin ng kamay mo. Pero nakita ko kung paano mo asikasuhin ang negosyo mo. Napatras ako. Pero kanina pagdating ko, parang may tumutulak sa akin na gawin to. Tama ba itong nakikita ko? Napangiti si Rafael at tumango.
Ana, pwede mo ba akong pakasalan at samahan habang buhay? Oo, pakakasalan kita, Rafael. Masayang sinuot ang binata ang singsing. Malakas naman na pinagsigawan ni Ana na ikakasal na siya sa mga tao sa spa. Pati si Shane ay kanyang tinawagan at sumugod sa lugar para makita ang singsing. Napahagulgol na lamang ang kaibigan dahil sa sobrang saya para kay Ana. Lumipas ang ilang buwan, ikinasal ang dalawa sa harap ng mga taong malalapit sa kanilang buhay. Habang naglalakad si Ana papalapit sa altar, ay hindi niya mapigilang maiyak nung naalala niya ang una nilang pagkikita ni Rafael. Sino ba naman ang mag-aakala na sa isang simpleng pagkakamali ni Ana na mag-abot ng panyo kay Rafael ay naging simula ng isang pag-iibigan na panghabang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!